Okay, isa pong mapagpalang sandali mga kapatid sa ating Panginoon, mga kalaiko. Welcome po sa Laiko Talk. Ayan, may ganun pa talaga. Yan, sinusunod ko lang yung advice nila, Brother Glenn, sila Sister Apple, Sister Giselle, shout out. Ganun daw, like o talk. Paano naman yung like, no? Ganito ba yun? Like, parang magtatap mo yung puso mo. Like eh. Like o talk. Ayan. Okay naman, no? Anyway, matagal-tagal na rin po kasi tayong hindi nakakapagbasa ng gospel, yung mabuting balita. Ha? Kaya naman naisipan ko na muli na magbigay ng paghinilay para dito sa segment na ligtas. Yan. Yan ang unang naisip ko na na segment na ligtas means living in gospel, tradition, and sacrament. Yan. At magbabasa tayo ng gospel. At tiningnan ko yung gospel, ang ganda. Kahit yung gospel kahapon, ang gandang pagnilayan. So, bawi-bawi tayo, no? Pagnilayan kaya natin yung parehong gospel, no? Pakiyawan tayo. Anyway, masarap naman talaga na kapag may mga pagkakataon, ay mapagnilayan naman talaga yung gospel, no? So, basahin natin ang gospel. Simulan natin sa gospel natin kahapon, November 17, 2022. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Tinangisan ni Jesus ang Jerusalem. Nang malapit na si Jesus sa Jerusalem, at natatanaw na niya ang lungsod, ito ay kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong kaaway. Palilibutan ka nila at gigibitin sa kabila. Wawasakin ka nila at lilipunin ang lahat ng taong nasasakupan mo. Wala silang iiwanang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayan, napakaganda at payak naman ang tagpo na ating pong natunghayan ayon sa pagkakasanaysay, pagkakalatag ng sulat dito ni San Lucas patungkol sa particular na gospel na ito. Actually, ito yung gospel, mga kapatid, na nagpapatunay talaga na si Jesus Christ, 'di ba? Ito 'yun pag tinanong tayo, paano natin na mapapatunayan? Saan sa Bible, apologetic ang dating, saan nakasulat sa Biblia na si Jesus Christ? Ayan. Basahin natin ito, yung Lucas 19:41. At nakalagay dito, nang malapit na siya sa Jerusalem at natanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. O di ba? Jesus Christ. Ayan. Kaya pala Jesus Christ. Kasi yung tinangisan,
Ibig sabihin yan sa ibang pakahulugan sa salitang Tagalog, umiyak. Oh, Jesus Christ. Yan. Kidding aside mga kapatid. Dito makikita natin sa gospel na ito na yung pagmamahal ni Jesus sa atin hindi mapagkunwari, hindi napipilitan, hindi isang mapagpanggap o huwad, no? Yung pagmamahal na nararamdaman ng ating Panginoon dito ay siya ring pagmamahal na naiintindihan, nauunawaan ng lengguwaheng ating nalalaman, sa salitang pagmamahal. Ano ibig kong sabihin niya? Napakalalim naman yata. Hindi. Ibig kong sabihin mga kapatid, kung ano yung pagkakaintindi natin para masabi natin na tayo ay minamahal, kinakailangan ay maramdaman natin mula sa kaibuturan ng ating puso yung tunay na pagmamalasakit. Ang anumang pagmamahal na hindi nakalakip yung totoong pagmamalasakit sa sino mang tao na pinag-uukulan natin ng pagmamahal, hindi natin masasabi na ito ay pagmamahal nga. Kasi doon ang batayan eh. Bakit ba tayo nagmamalasakit sa ating kapwa? Ano ba yung diwa ng pagmamalasakit? Ito yung ayaw mo na makita ang sino mang iyong minamahal na napapahamak. Ayaw mo siyang maaapi. Gusto mo lagi na yung minamahal mo, masaya ka, na makita na siya ay nasa maayos na kalagayan. Di ba? Ang pagmamalasakit, halimbawa ng isang magulang sa kanyang anak, walang mga magulang na normal na hindi hahangarin sa kanilang mga anak yung bagay na makabubuti sa kanila, no? Kaya naman tayong mga magulang, lahat po na mag-aalas 10 na pala, may meeting ako sa school. Sandali, tapusin lang muna natin to. Lahat po ng bagay na makabubuti para sa ating anak ay ating ituturo, no? Kahit pa na mukhang hindi tayo karapat-dapat na ituro yung bagay niyon. Kasi may mga magulang na turo ng turo kung ano yung mabuti sa kanyang mga anak, pero hindi naman makakitaan ng kanyang mga anak yung halimbawang dapat na nilang tutularan doon sa kanilang mga magulang. Di ba? Ayaw ng magulang na mapahamak ang kanilang anak. Kaya sinasabihan, lumayo ka sa mga masasamang barkada. Ang sabi niya ay pwede. Mag-aral kang mabuti. Tulungan mo ang iyong sarili. Di ba? May nag-a-advise na magulang na wag mong suungin yung bisyo, wag kang uminom, iwasan mo ang droga, mga ganyan, no? Pero ang nakalulungkot minsan nga advice ka ng advice, pero nahirap na maipatupad kapag ikaw yung doer, no? Ulitin ko yung kwento, biglang pumasok lang sa akin.
Yung isang araw ay meron pong anak na pupunta ng Maynila upang mag-aral. So, yung kanyang tatay, concern sa kanyang anak na ito. Na dumudoon din naman sa Maynila dahil doon nagtatrabaho. Magkaiba lang sila siguro ng titirhan. Kaya ganun ang sabi niya, ay mag-aaral ka? Doon sa Cubao? Naku anak, ha? Mag-aaral ka mabuti at wag na wag kang pupunta doon sa kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak na ilaw, yung mga patay sindi. Bakit po tatay? Nako, may makikita kang hindi mo dapat makita. Ha? Dapat focus ka lang sa pag-aaral mo. Kung ayaw mong makita ang hindi mo dapat makita. Kaya nang kabiling-biling ko sa'yo, focus lang sa pag-aaral, pag-uwi sa bahay. Anong nangyari? Dumaan ang pagkakataon na nanundun na yung anak sa Manila at naiwan sa kanyang isipan yung payo ng kanyang tatay. Sabi niya, ano kaya yung masama doon sa sinasabing huwag akong papasok doon sa kumukuti-kutita bumubusi-busilak? Tinanong niya sa mga classmate niyang Manileño. Sabi niya sa classmate niya, ano ba yung ibig sabihin ni tatay na kumukuti-kutita, huwag ko daw puntahan dito? Nagtawanan yung mga taga Manileño. Ano ka ba? Ay nako, probinsyano ka nga. Halika, minsan sasama ka namin. Ano ba yun? Ay, wag daw. Hindi, itreat ka lang namin para hindi ka ignorante. Yung kumukuti-kutitap na yun, nalalaman mo kung ano. Yung pala, anong matapos ang klase, niyaya siya, nagulat siya. Nakita, isa pala tong kabaret. Sa probinsya, tawag nila doon kabaret eh. Pero dito, nung panahon yon tawag yon nightclub. Parang night shift. Pumasok siya. Naku, ito pala to. Sabi niya ganun. Pagpasok pa lang, nakita niya, sinalubong sila ng GRO. Tapos, in-entertain sila. Pagpasok, halika dito, kakaba-kaba pa siya. Observant. Bagamat medyo parang nag-i-enjoy siya sa nakikita niya. Relate dyan, Tapos, nakita niya, ang gagandang mga babae. Sabi niya, ito siguro yung sinasabi ni tatay na hindi ko dapat makita. Nakita ko mga binti, ang puputi. At nung iginawi niya sa bandang harapan, ang kanyang mata kung saan nandun ang stage, ay laking gulat niya sa kanyang nakita. Kung sa kanyang katabi ay nakita niya lang yung binti na mapuputi. Doon sa harapan mismo ng stage, lumaki yung kanyang mata. Lumuwa ang kanyang mata for the first time. Nakita niya yung hindi niya dapat makita. Nakita niya yung tatay niya nandun sa bandang harapan. Ayun, paktaylo, no? Kaya pala bawal lang bawal kasi makikita mo ako doon anak. Ayan, bakit ko ba napunta dito yung kwento? Kasi pinag-uusapan natin yung pagmamalasakit. Ang isang mapagmahal na tao ay nagmamalasakit doon sa sinumang kanyang minamahal na ayaw niya itong mapahamak. Sa kahit anong pamamaraan, kung maari ay iligtas niya ito. Di baling siya na yung masaktan. Di baling siya na yung maapi. Huwag lamang makita niyang napapahamak yung kanyang mahal sa buhay. No? Kaya naman kapag halimbawa matigas yung ulo ng iyong pinagpapayuhan, sa isang magulang napakasakit na makita yung kanyang anak nang dahil sa pagiging suwail nito ay nakakaranas ito ng dagok ng pagsubok bunga ng kanyang katigasan ng ulo. Mga magulang na hirap ang kalooban
na makita ang kanilang mga anak na humihimas ng rehas na bakal sa kulungan. Isang magulang na masakit sa kalooban ng kanyang anak na nalululong sa bisyo o droga. Isang magulang na napakasakit sa kalooban na nawawala na sa katuwiran ang kanyang mga anak. Na ano pat ganun na lamang sila bulyawan nito. Maraming mga ganang pagkakataon. At napakasakit din sa magulang na binabaliwala, no, ng mga anak yung pinapayo ng mga magulang. Ito'y talamak na natin naririnig, no, sa mga magulang na nagsesermon na makinig ka sa amin. Bakit? Kasi papunta pa lang kayo, pauwi na ako. 'Di ba? Ibig sabihin, ayaw ng mga magulang yung mga naranasang kabiguan, maranasan din ng kanyang mga anak. Ibig sabihin, may forecasting na kapag ginawa mo ito, kapag inilublob mo ang sarili mo dito, hindi ka makakawala. Ito agad, tiyak ang resulta. Kaya wag mong baliwalain ang payo. Sa payo pa lang, pahalagahan mo. 'Di ba? Ganon din sa damdamin ng ating Panginoon. Kung di niya mahal yung bayan ito ng Jerusalem, natatanaw niya sa di kaluyuan na papunta siya doon, yung lungsod na yon, naiyak siya. Tinangisan niya yon. Kasi hindi niya gusto talagang mangyari yon na mapahamak. Di ba? Kung walang concern ng ating Panginoon at feeling of bounded lang siya sa isang tungkulin, sa isang task na hindi kalakip doon yung pagmamahal, na parang iisipin natin, yan yung trabaho mo Nakatakda ka dyan para tubusin kami. Kinakailangan tuparin mo yan kasi yan ang kalooban ng Ama. Hindi Dito makikita natin, si God nanangis. Masakit sa kalooban niya yung bagay na nakikita niyang magiging resulta nito. Na sa hindi pagpansin sa kanya ng kanyang ninanais na iligtas, mapapahamak. Kaya dito sa gospel, makikita natin yung mga sunod-sunod na talagang mangyayari sa Jerusalem. Katulad nito, sabi niya, darating ang mga araw at magkakampo-kampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng taong nasasakupan mo. Wala silang iiwanang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Sa ating buhay mga kapatid, maraming mga pagkakataon, maraming mga panahon sa ating buhay na ang Diyos ay nangungusap. No? At sa bawat pagkakataong iyon, maaaring hindi appealing sa iyo. Sa mga pagkakataong iyon, dahil sa iyong kaabalan sa buhay, ay hindi, bagamat sinasabi mo, okay yan, salita ng Diyos yan, pero hindi mo nabibigyan ng kaukulang pansin. Ang Diyos patuloy na dumadalaw sa atin sa iba't ibang pamamaraan upang ipahayag niya yung dapat nating maunawaan. Katulad nito, siya'y nanangis. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang, ang tao napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman patungkol sa dapat nating maunawaan na nagmumula sa turo mismo ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Lord dito,
Inuugnay ko lang sa ating buhay. Tulad din ng sa pangyayari ng sa Israel, sa Jerusalem na ito. Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Di mo ako pinapansin. Ayan. Kung kaya't ano ba yun? Ba't napunta doon? Ang Panginoon patuloy na nananambitan sa totoo lang. Pero hindi natin pinapansin, no? Akala natin yung mga nagsasalita sa, lalo ngayon, social media, yung mga ganyan. Walang magawa yan, no? Busy tayo, mahalaga. Hindi tayo nagpapabaya sa ating pamilya. Pinoprovide natin pangangailangan. Ang mahalaga yung mga naabot natin, yung ating mga pinapangarap, binimithi at dinidesire sa buhay. Yung pagtupad natin sa tungkulin na magsimba on and off. Minsan kapag natutuwa lang, maalala ang Diyos. Pero kapag tayo ay nasa pagsubok, kapag naisip natin na nagigipit tayo, salamat na lamang kung ang hatid sa atin ito, nagiging sensitibo pa tayo na ito ay isang pamamaraan upang kalabitin tayo ni God, doon tayo nakapag ninilay at nabibigyan halaga kung ano yung dapat nating talaga mabigyan ng halaga. Walang iba kundi yung gawin ang ating Panginoon na priority sa ating buhay. Diba? Kaso ang sakit ng tao, ganun yan. O kay sarap na mabuhay sa daigdigan, lalo na kung kapiling mo'y mahal sa buhay. Nang madama ang ligaya sa gabi't araw, ay nalimot mo na ang lahat ay may hangganan. Nang iyong maramdaman ang kabiguan, ay doon mo naalala ang may kapal. O, di ba? Kapag nabibigo tayo, doon lang natin naaalala. Kaya minsan, inaalaw ni Lord na sunod-sunod yung kabiguan, maalala lang ng natin. Pero ito, si Lord, nakikita niya yung certainty na mangyayari sa bansang Jerusalem. Kaya dinamdam niya, masakit sa kanya to. Pinangisan niya to, iniyak niya to, ayaw niya nito. Masakit sa kalooban niya yung mangyayari ito. Pero kung alam niyo lamang, kung nalalaman nyo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa inyo ng kapayapaan sa ating buhay sa araw na ito, sa pagkakataon na umaabot sa inyo ang mga ngaral na mula sa lehitimong aral na itinuro ng simbahang itinatag ni Kristo. Is it annoying to you? Nakakapagbigay ba ng kaalibadbaran sa inyong pandinig na umabot sa inyo sa pagkakataong ito, lalo na sa pagpapahayag ng mga doktrina ng ating simbahan, sa pagpapaliwanag ng mga aral sa pamamagitan ng pananampalataya at katuwiran? Is it annoying to you? Masakit? Kasi dumadating ang pagkakataon na nasasaling yung pansarili nating pangunawa tungkol sa pananampalataya. Ito ay sumasaklaw doon sa ating matagal ng niyakap na pananampalataya. Kaya pag naririnig nyo yan, automatic hindi nyo na pinapansin. Ganun din ang nangyari sa Jerusalem. Hindi pinapansin sapagkat ito'y lingid sa kanilang paningin. Nandoon ang presensya ni Lord. Nandoon siya.
Available siya pero hindi pinapansin. Parang yung mga Catholic faith defenders lang, di ba? Walang humpay sa pagtugon sa kanilang panawagan na panahon na upang ang pananampalatayang Katoliko ay maipahayag, mangusap upang maisiwalat ang tunay na aral. Pero dahil sa kinapitan na ng talaba yung ating uri ng pananampalataya at kapit na kapit tayo dito, hindi tayo makalaya. Hindi natin pinapansin. Diba? Hindi natin binibigyan ng pagkakataon. Bakit ba sila nalayo talaga sa ating simbahan? Sapagkat may nagpursigi ng mga aral sa kanila. At walang narinig na ano pa mang sumalungat sa aral na ito dahil nanahimik ang simbahan. At ngayon ay nangungusap na at ipinapahayag ang katotohanan sa pamagitan ng mga faith defenders. Hindi pinapansin. Diba? Masakit, no? Sabi nga ni Father Darwin, truth hurts, but it doesn't harm you. Yeah. Harm you. Talaga may hagod, no? Ganun talaga, mga kapatid. Kinakailangan darating tayo sa pagkakataon na magpasya tayo. Na mailalatag na ng simbahan kung ano yung kanyang stand sa mga bagay na inakala mong mali, ngayon itinutuwid na. Kinakailangan natin magdesisyon. Kinakailangan natin na ilagay ang ating sarili kung saan nararapat. Otherwise, hindi malalayo sa atin ang magiging kaganapan dito sa gospel na ito na kung saan natitiyak ng ating Panginoon ang kapahamakan. Kaya yung gospel nagpapakita lang ng ano na narito at lantad, hindi pinagkakait yung pamamaraan para sa ating ikabubuti. Sa kanilang bayan sa Jerusalem, ang pinakamahalaga sa kanila yung kapayapaan. Marami silang mga ginagawang mga pamamaraan upang ipalaganap ang kapayapaan, which is napaka-importante. Paano nangyari? May kanya-kanya sila. Inuna nila yung sarili nilang pamamaraan, diskarte kung paano ma-attain yung peace, yung kapayapaan. Pero ang nakasulat dito, kung nalalaman mo lamang kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngayon, kung alam lang natin ngayon kung ano makapagdulot sa atin sa kapayapaan sa anumang kalagayan ng ating buhay, na maaring dumadaan tayo sa ano-anumang pagsubok, physical, spiritual, material, nandyan si Jesus, nandyan ang ating Panginoon. Sana, nawa, ay alam natin. Upang sa ganon, pagbatid natin, bigyan nawa tayo ng kalakasan ng loob ng banal na espiritu upang hindi natin mabaliwala at mailayo ang ating paningin sa ating Panginoon. Amen? So, dako po tayo sa pangalawang tawag dito, gospel natin ngayon. Ayan, napakaganda po talaga, no? So, dito naman sa gospel natin, ayan, yung susunod na gospel, basahin ko po ha. Ayan. Para sa araw nito, ang mabuting balita ng Panginoon ay yung kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ayan, si Jesus sa templo. Ayan. Pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda doon.
Sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsisikapan siyang ipapatay ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito dahil taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung sa nakaraang gospel, parang nakaraan agad dito sa gospel na ating binasa kanina, inanangis ang ating Panginoon. Dito naman sa gospel natin ngayon, ay ang intensity ng damdamin ng ating Panginoon ay pareho lang. Hindi nasa normal. Yung isa nanangis. Kumbaga, yung iyong emosyon, naging emotion ka, nanangis ka, dito rin. Masyadong ma-emosyon ng ating Panginoon. Nagalit naman siya. Hindi siya nanangis. Nagalit siya. Oo. Sapagkat ang senaryo, alam naman natin, nakita ng Panginoon ng dami ng nagtititinda doon sa lugar na yun, naging parang palengke na. Ba't ano ba yung mga nagtititinda dito? Nakita natin sa mga movies, doon sa particular na scene na yun, itinaboy niya yung mga nagtitinda, may mga hayop pa, may mga ibon, may mga kalapate, may mga hayop na baka. Yung mga yun po ay yun yung mga bagay na inaalay sa Diyos, no? Yun yung kasi yung tinuro sa kanila sa pamagitan ng batas ni Moses upang makapagbigay bayad sala ay kinakailangan mong mag-provide ng mga particular na hayop na ito bilang alay. At yung mga hayop na yun ay kinakailangan walang bahid na kapintasan. Alam mo na, business is business. Yung mga iba naman, penance, ang gagawin, hirap mag-alaga, bibili na lang. Ikaw, marami kang ganon. Nagiging mabenta, no? Shortcut nga naman. Kaya, ang nangyari, doon sa lugar na yun, sa palibot ng patio, ng simbahan, yan, ang dami nagtitinda ng mga religious items, napunta doon. Ayun, para yung hindi nila maunawain, bibili religious items, akala nila sacramental agad yun, no? Kaya naman yung mga iba, yung mga may-ari ng tindahan doon sa loob mismo ng parokya ng simbahan, basta kung ano yung mabenta, yun ang i-display. Kahit pa yung mga itinitindan nila, hindi na nila alam, mula na sa superstitious belief. Sa mga occultist mo na. 2 beses na ako naka-encounter diyan. Hindi ko nasasabihin, no? Pero tingnan po ninyo mga tinda ninyo. May mga santo ninyo na ang layunin ay pampaswerte, wala pong ganyan. Doon sa isang religious store na pinupuntahan ko sa mall, nagulat ako, may nakita ako. Sabi pa nung tindera, pumapasyal daw sa kanila, siguro bilang paghihikayat si Father Jeb Quintana, no? Para masabi na legit sila, no? Hindi ko alam. Yun ang sinabi. Bumibili naman ako. Pero pinabless ko online. Laking gulat ko isang araw pagpasyal ko. Ano to naka-display?
Merong merong yung nilalagay na porselas na kulay pula, may beads na may unan kontra usog. Ayan. Patapunta yan dyan, no? Sabi, wala naman daw, hindi daw masama o ayun daw basta may katuwiran siya. May prayer yun o ganon. Pero yan ay occultismo. Oh. Para lang kumita, sige, kung ano yung mabenta, yun ang itinitinda kahit na ikapapahamak ng kaluluwa. Ang mahalaga, kumita sila. O, di ba? O, hindi ko maptis ang sarili ko. Binanggit ko sa may-ari, masama yan eh. Ko kasi kung hindi ko sasabihin ito, kahit doon sa simbahan, binanggit ko, doon sa nagtitinda, pinahapyawan ko, ba't may ganyan? O kahit man lang gano'n, maalarma sila na nagiging daan sila para sa hindi na sila nakakapag-evangelize no ng tama. O akalain ng mga parokyano na basta nandun tinitinda doon tama na agad, okay lang. Sinabi ko hindi dapat yung nandyan. Magiging syncretism ang mangyari diyan. Hindi na kumikibo. O yung misis ko naman parang hindi ko alam kung nahiya o napapay. Umalis na lang ako. No? Ang mahalaga na sabi natin yung katotohanan. Ganon din dito sa pangyayaring ito sa templo. Nagtitinda yung mga tao, hindi na naging kalugod-lugod sa Diyos kahit pa yung mga alay kasi wala sa tamang lugar. Ang sabi ng ating Panginoon, ang puso ko ay parang apoy. Sinabi niya sa isang verse. Sabi niya, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa niyo itong lungga ng magnanakaw. Bakit magnanakaw? Bakit naging lungga? Kasi dinadaya na rin nila yung sistema. Nagtitinda sila doon at minamahalan marahil nila yung mga tinda. Pero yun ay hindi gusto ng ating Panginoon. Nagalit siya, nanangis siya. So, may mga bagay po sa ating pananampalataya na ilalagay natin sa lugar. Hindi ko parang mukhang banal, mukhang okay, mukhang tama, mukha lang yun. Yung mga nandoon, mga tinitinda doon, mga sacramental, no? Object. Maganda yun, tama, pero mali sa paningin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, alamin natin kung ang lahat ba ng ating ginagamit, ang ginagawa ay naayon sa Diyos. Baka akala lang natin, no? Yung pala, hindi naman pala. Hindi ko parang makita tayo ng mga imahe, ng mga banal, ay sa Diyos na agad. May mga tama at hindi tama. Pero ang punto dito mga kapatid, medyo pahapyawan lang natin na naalala ko kasi medyo konting apologetic. Yan. Medyo i-blend lang natin pagninilay. Yung mga tao o yung mga kapwa natin na labas o wala sa simbahang Katoliko, isa sa pinagsisintir ng kanilang damdamin na tayo daw kasi ay sumasamba di umano sa Diyos-Diyosan dahil sa nakikita nila na mga rebulto na ating pinapahiran, na ating niluluhuran, na para sa kanila ay sinasamba na natin. Madalas tayong paratangan na tayo daw ay lumuluhod sa rebulto, which is kailan naman hindi tayo kailanman at walang matinong Katoliko na lumuhod sa rebulto. Masakit yun. Madudurog yung rebulto. Ang sakit nun sa asinyalan, lumuhod ka sa rebulto pa. Sa harapan ng rebulto. Pero hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, sinasamba na natin ang rebulto. Maraming kapaliwanagan po dyan. Isiya sa atin yun ay research na lang sa mga CFT, even sa YouTube. Ang pagpapaliwanag dyan. Kasi hindi lahat ng ibig sabihin ng ating pagluhod ay pagsamba na. Meron kasi tayong mga Katolikong malawak na pakahulugan o definition sa salitang worship. Para sa kanila kasi uuntog-untog na lang ang kanilang limitasyon sa katagang pagsamba.
Ang pagluhod sa kanila, sinamba mo na sila, sumasamba ka na. Paano yun? O yung pagbibigay pugay, yung ginagawang mga senaryo sa Biblia na lumuhod, o hindi nanghulugan na sumamba. So maraming paliwanag dyan. Pero isa itong gusto kong naalala ko kasi binanggit to minsan Ito galit na galit yung mga tao na tayo daw ay sumasamba. Kasi kinamumuhian ng Diyos niyan. Kasi wala namang magagawa yan Yung mga ribultong yan na inakala nila, yun ang ribultong tinutukoy ng Diyos sa Biblia, which is hindi naman. Kaya lang, itong ang ating Panginoon. Yan. Ito kasi, yung sumunod na verse, nakapukaw sa aking interest. Ito, hindi napapansin ninyo ito. Bibigyan ko ng konting diin ng konti. Sa talatang 47, nakalagay po dito, araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsisikapan siyang ipapatay ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Ang bibigyan din ko dito ay salitang araw-araw. Yan, lagi. Hindi lang minsan si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Ngayon, ano ba meron sa templo ng ating Panginoon ng mga panahong yon sa religion na yon, ng Judaism? Siya sa atin nyo sa lumang tipan. Ayoko maglatag ng mga verse, pero dito nakalagay, makikita mo nakapalibot doon yung mga images, kung ano-anong mga imahe na araw-araw imposibleng hindi na nakikita ni God yon. Kung yung mga bagay na yon ay talagang big deal kay Jesus, listen, sana yun na muna yung winasak niya. Insulting sa ating Diyos yan na magkaroon ng imahe. At araw-araw pa akong nandun, lumuluhod ako doon, sumasamba ako doon, nagpapasakop ako doon sa templo ng aking Ama na kung saan maraming mga imahe. Pero hindi ito ang naging big deal sa ating Panginoon. May mga images doon na nagkalat sa buong templo. Makikita natin sa lumang tipan. Makikita ng mga alagad yan. O kung gano'n na lang yung init ng inyong marubrob na pagkamuhi sa mga imaheng iyan, kasing init din ng pagkamuhi na in-expect nyo sa Panginoon, di sana winasak na ng ating Panginoon una pa lamang yun. Ano ba yung mga imaheng yan? Ba't may mga ibon pa yan? Ano ba yung mga yan? Sambahin nyo lang ang ating Ama. Sambahin ninyo sa Espiritu at katotohanan. Sa Espiritu lang tayo. Pumikit tayo sa Espiritu lang. Yan, Tapos magtangs tayo. Yun. Espiritu at katotohanan. Yun po, mga kapatid. Pero hindi naging big deal. Ang naging big deal sa ating Panginoon, yung maling sistema na nakita niya na yumurak doon sa kabanalan, kasagraduhan ng templo. Walang iba kundi yung haluan ito ng negosyo. Di ba? Na haluan to ng hindi nararapat na naroroon. Ano yung mga hindi nararapat na naroroon? Yung gawing mong tindahan, yung simbahan. Hindi yung mga inakala ninyong rebulto. Dahil mismong si God Almighty sa lumang tipan nagpagawa ng rebulto, ng imahe kay Moses. In-instruct niya pa kung paanong itsura, anong taas, anong lapad, upang doon sa pamagitan yun maging lugar tagpuan ng presensya ng sino man na doon ay luluhod, magpapatirap pa. Hindi dahil sa pagsamba doon sa kaban ng tipan na yon. So yun lang, mag-aalas 10 na at may tawag, Prodeo et Ecclesia. Okay.